Kaya nga yung isa sa mga nakikitang magtatanggol dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC kung sakaling trabahuhin na siya. Nakita niyo ho ba yung timeline? Una, trinabaho itong si Spokes, inakusahan ng kung ano-ano, na kesyo abogado siya ng ganito, nag-invest siya ng ganito. Yung mga dokumentong ilinatag niya diyan sa Twadcom talagang nagpapakita na wala siyang connection. Pero sa bagay sa mga ensaymada talyanista mga sarado na utak niyan. Di naman ho nila iniintindi yung rason, ika nga, basta kung ano lang ang instruction sa kanila ng kanilang mga amo, yun lang ho kanilang papaniwalaan. Yan ho kasi mga kababayan, si Spokes Harry, kilala naman ho yan bilang kumbaga mahusay na abogado. Talagang siya ang nagpapayo kay Tatay Digong pagdating sa international law, kasi isa ho siya sa mga accredited lawyer na Pilipino diyan sa ICC. Kaya isa ho siguro sa dahilan yan kung bakit nararanasan niya yaang political persecution na ipinaparanas sa kanya ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ito na ho, rekta na ho tayo dito kay Alvin and Turisin. Pakinggan ho natin ang sagot. Alin ba unahin natin? Kaya muna? Kay Robert H. Barbers, para talagang manamnam natin yung sagot ni Spokes Harry dito sa mga patutsada nitong si Robert H. Barbers. So para sa mga taga Surigao del Norte, mga nanonood sa atin diyan, balitaan niyo naman ho ako kung anong nangyayari ngayon diyan sa politika, ha. Sino ho bang diyan, kumbaga malakas, ika nga, yung papalit dito kay Robert H. Barbers? Si Bernadette Barbers ho ba, malakas ho siya diyan? Ano ho bang balita sa asawa nitong si Robert H. Barbers, no? Ano ho ba siya? Winner ho ba siya o loser siya para sa mga taga Surigao del Norte? Ito, kay Robert H. Barbers na ho muna tayo. Gay? That's his opinion. We're not persecuting him. In the first place, he's not a very important political figure. The only reason why he's not attending the hearings is because he actually, in an open hearing, promised to submit documents to disprove the allegations against him. Maraming siyang pinangat. Nasaksihan at natunghayan ng sambayan ng Pilipino yung hearing. Nag-promise ba siya? Anak ng toko. Yung mga kaya niyang isinumite niya. Pero yung dokumento na kung saan pati yung kamag-anak niya, kapatid niya, bayaw niya, tito niya, na hindi na konektado sa tawag dito diyan sa kinakandak na Twadcom hearing, pati yung mga dokumento na yon na kung saan pati yung privacy noong kanyang mga kamag-anak makukompromiso. Kaya ho siya hindi. Yun ang pagkakaintindi natin. Correct me if I'm wrong, ha? Kaya niya hindi isinumite yung mga dokumento. Magkagayon pa man, mabibigyan niya ng asylum kahit pa naman anong aligasyon niyo sa kanya. Yun nga kay Tevez, mas matindi aligasyon dun kay Tevez, di ba? Nakita ho ng Timor-Leste na talagang maraming nangyayaring hokus-pokus sa ating bansa. Kaya yung naging banat nitong si Boying Remulla, sinupalpal ho siya kagad ng Timor-Leste. Ito hindi ho makakasagot si Boying doon. Doon sa banat ng Timor-Leste, ika nga, na back to you ho itong si Boying Remulla, ika nga ng Timor-Leste, back to you Boying. Wala na ho siyang ribat doon. Ika nga, sinuko nyo na soberenya nyo Di ba? Pinamigay nyo nga yung kababayan nyo. Di ba? Ano pong may sasagot ni Boying? Wala na ho, butataho siya doon. Ang dokumento, hindi siya nakapag-submit, saka siya umalis. No? At hindi ko alam bakit na naisip na this is all political persecution. Political persecution kasi konektado siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ipasi lamang doon sa perspektibo ng isang ordinaryong Pilipino. Okay? Political persecution dahil isa siya sa mga, kumbaga, naging tagapagsalita ni Tatay Digong, isa siya sa mga pinagbibintangan na naglabas doon sa pulburonic video. Kaya political persecution ang sinasabi ng ating mga kababayan. Wala tayong pinapakalat ng kung ano-ano dito. Kumbaga, yung mga nababasa natin sa social media, yung mga punto de vista ng ating mga kababayan, yun lang naman linalatag natin dito. Sana naman, huwag masamain nung mga individual na
pinapanood natin ang kanilang mga sinasabi at ginagawa na reaksyon, no? No? Dahil edi nung una pa naman siya maingay, di sana kung hindi pa siya nakakalis, kung pinersecute siya, matagal na siya na-persecute. Kasi nga, kailangan makita rin muna natin, no? Ano ba yung kanyang ginamit na basihan sa kanyang request. No? If it is a reason of him being politically persecuted, I think we have to make it clear, no, to the, I don't know where he's seeking asylum. Baka he's seeking asylum to several places, we don't know. So we want to know first, no, through our embassy maybe, kung ano ba yung kanyang ginamit na basihan, no, sa kanyang Kung ano man yung magiging basihan niya, sa kanya na lang ho yun. Para sa atin, wala nang pakialam yung mga congressman kung ano man magiging basihan niya. In the first place, meron siyang ano dyan, na kinontempt ho siya ng TWADCOM, pinapadalo siya, di siya dumalo. Kung mahuli niyo siya, edi padaluhin niyo siya, iharap niyo siya dyan sa House of Representatives. Kaso kasi ang problema, pagka nahuli na tong si Spokes, kung ano yung nangyari dito kay dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ganun ho ang gagawin dyan. Sa tingin natin, ganon ho gagawin dyan. Yung tipong kahit na basura ang kaso, kahit na walang ebidensya, talagang makukulong ho yan si Spoksari. Yun ho sigurado natin dito. Nakakatawa nga yung irony ng buhay natin ngayon dito sa Pilipinas. Kagaya nitong si Pastor Kibuloy, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan yung mga merong napatunayan, yan yung mga merong nagawa sa kanilang mga komunidad, sa kanilang mga kongregasyon, di ba? Sila yung mga may napatunayan. Yung ipinakita nila, pagka ikaw ay hindi corrupt, ganito yung magagawa. Kunyari, ikaw ay isang mayor ng isang lungsod. Kung ikaw ay hindi corrupt, ganito ang iyong maidi-deliver sa iyong mga nasasakupan. Dito naman kay Pastor Kibuloy, kung ikaw ay hindi corrupt na leader ng isang religious group, ganito ang iyong magagawa sa iyong kongregasyon. Nakita nyo naman ho yung KOJC. 'Di ba? Iba hong level yung kanilang kumbaga yung mga accomplishment nila at saka yung pagiging yung pagkakaisa nila ibang klase ho. At makikita ho natin na talagang hindi kurakot yung kanilang leader. Dahil kung kurakot yan, hindi ho natin makikitang ganyan, yung tipong yung pinapatayo nilang kingdom, di ba? Laki ho nun, mga kababayan. Isa Southeast Asia, yun ho ang pinakamalaking na ang tawag doon na Coliseum ba yun? Basta malaki ho yun, mga kababayan. Ang alam lang ho nating religious group na nakapagpatayo ng malaking bulwagan, ang INC, yung Philippine Arena. Pero yung sa KOJC, matindi din ho, mga kababayan. Malaki din ho yung kanilang ipinatayo dyan sa Davao City. Balak nga ho nating dyan, hindi ka nga makapamasyal, one of this day, para makita ng ating mga kababayan kung gaano kalupit yung Davao City. Yaang syudad na itinayo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng mga mamamayan ng Davao City. Tuloy natin. Asylum request. And then from there, siguro baka doon na kami umaksyon. Kung kinakailangan umaksyon. But again, I think on the merits of his request, baka hindi naman siya pagbigyan because there's no sign of political persecution against him. Yan na naman, parang Boeing Raymulla na naman yung tipong sa merit baka hindi siya pagbigyan. Parang kay lang ho yan, kay Arnie Tevez. Malapit na siyang umuwi. Extradition, ma-extradite na si Tevez. Yan, paunahan nyo naman ngayon, Netherlands. Yung tipong i-prejudge nyo kung ano magiging husga doon sa asylum nitong si Spoksari para mabuisit din sa inyo yung yung Netherlands na yan. Ako, personally, gusto ko yan. No? I-define ano ba ibig sabihin ng political dynasty. Ano ba ang limitasyon surrounding the interest of a certain, say, clan or family. Wala political dynasty. Wala ho tayong dyan, political. Kahit na kahit na magkaroon tayo ng political dynasty, walang political dynasty, pag kung sino man maupo dito sa bulok sa sistema na to, lalamunin lamang siya. Kung hindi Duterte ang apelido niyan, ako magiging basura lang ho Pilipinas. Panigurado ho tayo doon. Ilang taon na ho ba itong sistema na to? Kahit na magkaroon tayo ng anti-political dynasty,
Wala akong problema sa atin kahit magkakaapelido yung umuupo sa pamahalaan. Kung tayo tatanungin, wala naman wala naman problema. Kaso naging stigma na sa mga Pilipino pagka ito kurakot, yung magiging kamag-anak na to na uupo, sigurado ganun din gagawin. Wala namang gagawing matino, puro pangurakot lang. Kumbaga sila na lang dahil nasa kapangyarihan na, yung nakabuelo na sila sa politika, kung patakbuhin niya si Junior, itong si kabit niya, itong asawa niya, walang problema. Yung doon nagiging pangit, yung tipong dahil wala man magawa yung iyong anak na batugan sa bahay, pinapatakbo mo ng party list, pinapatakbo mo ng congressman, yun ang pangit, yun ang political dynasty na pangit. Pero kung iyong Pilipino handang maglingkod, kahit na yan ay mayroong kamag-anak sa politika, tatay niya naging presidente, kamag-anak niya naging presidente, kung yan mayroong galing, di ba, di ho ba sayang yun? Kagaya nitong si VP Sara, nitong si Mayor Pulong, nitong si Mayor Baste Duterte, ang gawin natin, i-overhaul natin ang sistema. Yung mga hindi gumaganang diskarte dito sa bansa na to, ating isara. Yung mga walang kwentang ahensya, isara na, di ba? Yung sistema ho talaga, overhaul natin. Wala ho. Hindi ho natin makikita na magiging Hong Kong in the next 12 years ang Pilipinas o 24 years ang Pilipinas kung itong sistema na to, itong 1987 Constitution pa rin ho, ating ginagamit. Hindi ho natin nakikita. 30 years na ho yan. Paulit-ulit ho tayong binibigo. Nakailang Congress, naka-19 na Kongreso na ho tayo. Nakailang presidente na ho tayo mula kay Cory Aquino. Wala hong nangyari. Ngayon, aasa ho tayo sa susunod na 30 taon, merong mababago sa Pilipinas. Wala ho. Yung mga karating bansa nga natin, nalalampasan na tayo tapos tayo umaasa sa pamamagitan na sistema, sa pamamagitan ng pag-upo nitong mga bagong mukha sa politika, kagaya ng mga dyan, nagbibida-bida. Wala namang alam gawin, di ba? Yung mga merong nagawa, kagaya ni Tatay Digong, Pastor Kibuloy, nakakulong. Pero yung mga nagbibida-bidahan at nagbabangagan lamang, sila ho yung nagbibida-bida ngayon sa Pilipinas. Wala namang nagawa, wala pa naman nga napatunayan. Ika nga, budol talaga, budol to the max nga no? In running for public office, dapat siguro maklaro muna natin yan. No? Bigyan ng definition and once ito ay maging batas, dapat talagang striktong pagpapatupad itong mga batas na ito. Sa tingin ko naman, no, kapag maganda ang definition, kung ano ba ang ibig sabihin ng political dynasty, ano ba ang limitasyon? Kaya naman para ang ano naman nito di ba? Papaikot yung napaka-creative ng mga politiko sa ating bansa. Okay, di nakapilido, kapartido, pero yung will noong unang nakaupo bago siya, yun pa rin ang masusunod. Gagaguhan ho tayo sa totoo lang. Political dynasty, yung mga batas niya walang ang dami hong batas, ang dami hong nangyayari sa Pilipinas ngayong mga panahon na to, pero ang dami nilang ipinapasa, ang dami nang approach na ginawa, yung kagaya dito sa administrasyon na to, okay? Yung hindi natin gagawin, yung ginawa ni Digong na talagang build, mga independent foreign policy. Ibang approach natin, ayuda tayo. Ano hong nangyayari ngayon sa Pilipinas? Balita ho natin, balak na namang mangutang ng 100 bilyon itong administrasyon na to. Para saan? Pamimigay na naman bilang ayuda? Anak ng tokwa. Ibang klase ho, di ba? Yung kay Tatay Digong, kahit pa paano gumagana na Yung tipong, yung mga karatig bansa natin, talagang nakakasabay-sabay na tayo kahit pa paano. At yung talagang taas no kahit kanino, talagang yung mga kababayan nating OFW, talagang pagka sinabi nilang Pilipino, Duterte. Di ba? Yun kagad pumapasok sa utak nila kasi yung yung pinag-usapan sa international scene itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumbaga bidang-bida ho siya di ba? Kahit sa yung mga nakakausap niya, mga bigating bansa at saka talagang yung respeto sa kanya ng mga malalaking bansa, talagang napakatindi ho. Yun ang leader na kailangan natin. Dito, iba ho mga kababayan, pagka sinabi ng Amerika na, ito gagawin nyo, okay? Ganito gagawin natin. Sasama kayo sa amin sa ayaw sa gusto nyo. Pagka hindi kayo sumama, yung mga frozen goods, diba? Yung mga frozen vegetable and hindi nyo mailalabas yan. Diba? Ganun ho kasi yun. Merong interest na mas
mas importante kaysa sa Pilipino itong administrasyon na to. Hindi ho yung kapakanan ng mga Pilipino ang iniisip nila. Ngayon naman ho mga kababayan, napasarap ang ating kwentuhan dito kay Robert H. Barbers. Ito naman kasing si Barbers eh. Ito, pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Spock Sari dito kay Robert H. Barbers. Yeah, ilagay ko dito Barbers para talagang para habang pinapanood ng mga kababayan natin itong kay Spokes, nakikita nila yung mga picture ng mga kandidato natin dyan. Game. Ulitin natin. Again. Buffoons. Akala ko kasi siya yung sinasabi niya. Ganyan daw magsalita ang taong desperado na, naiipit na, ayaw raw isumite ni Roque ang mga dokumentong hinihingi ng Quadcom dahil mabibisto raw na sangkot siya sa Pogo at abogado siya ng mga Chinese syndicate na sangkot sa mga illegal na gawain. Kung wala raw kinalaman sa mga ito si Roque, bakit daw ito nagtatago? Ang dami raw kuda. Ang contempt at detention order ng Kamara laban kay Roque ay epektibo lang ngayong 19th Congress. Your reaction, your take Gaya on ng this, sir? sinabi ni Tatay Digong, may panahon sa lahat. Is Barber, hindi palagi na ikay may immunity against life. Pag natapos ang termino mo, sigurado namang matatalong pamilya mo dyan sa Surigao, pananagutin kita. Promise, hindi kita atrasan. Yari ka dyan. Hoy, Barbers! Hindi ka aatrasan itong si Spock Sari. Pagka hindi ka na congressman, doon mo daw sabihin yan. Diba? Meron kasing immunity eh. Pagka doon sila sa anong tawag dito? Doon sila sa Quadcom, doon sila, ang tatapang nila doon eh. Pero pagka yung sa television, yung tipong, kumbaga minama ni obra nila yung sinasabi nila para hindi sila mabalikan ng kanilang mga sinasabihan. Tayo naman dito, nagre-react lang tayo hindi tayo. Wala tayong binabalita dito, kumbaga, naaaliw lang ho kami sa sarswelang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakaaliw yung tipong, yung mga issue na dapat pag-usapan, hindi. Sabi ng mga Pilipino, ito dapat pag-usapan. Ito kasi dito yung tipong kailangan kasi pagkain pinag-uusapan dito, kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Hindi. Dito tayo sa teleserye, ika nga nitong administrasyon. Dito tayo. Diyan sa invasion, dito sa, pinapainit nila, yung kay Coca, kasi wala siya. Yan yung mga gusto nilang pag-usapan natin. Yang si Claire Castro, yan. Kaya hindi ko na pinagpapapansin yung ali na yan eh. Kasi pagka siya pinapansin, pagka siya pinupuna, talaga kung ginagawa siyang ika nga, oy ako birahin nyo, wag nyo pansinin yung mga issue ng BBM admin. Ako ang gawin yung pulutan sa araw-araw. Ganon hong gustong mangyari ng administrasyon na to. Kaya wag ho kayong magpaisa. Nabudol na nga noong 2022, papabudol pa rin. Kung anong sinasabi nitong si Marcos Jr., yon ang kabaliktaran. Kung merong issue at meron silang bunubuksan panibagong issue, wag ho kayong aalis doon, wag ho tayong aalis doon. Focus tayo doon sa kulang-kulang na BICAM. Yung pera ng PhilHealth na kinuha ng BBM admin. Diba? Yung walang habas na pamimigay ng ayuda, nakala mo sa kanila galing na itong mga congressman at itong mga konektado dito sa gobyerno ni Marcos Jr. Yung presyo ng bigas na kung saan tinapyasan ang taripa, para sana mapababa. Ngayon ilang buwan na nangyayari ang pagtapyas sa taripa, di pa rin gumagana. Bakit hindi pa natin ibalik? Diba, kawawa naman yung magiging makukuhang taripa, yung makukuhang income ng pamahalaan na ipang susustain naman natin sa pangangailangan ng ating mga magsasaka, di ba? Ngayon wala na tayong pang-sustain para sa mga magsasaka, nabawasan na yung mga benepisyong dapat makuha nila dahil tinapyasan yung taripa. Mataas pa rin ang presyo ng bigas. Labo. Sinabi niya na baboy. Baboy. Well, hindi lang niya naintindihan ang buffoon kasi kulang yung appreciation niya sa vocabulary. Thank you so much. Ouch! Ang sakit nun! Buffoon! Ano buffoon? So ngayon po, Kabog talaga. meron pa rin po ba kayong request to still visit? Yes, I still have a pending request, which has to be endorsed by Nicholas Hoffman. Ano po ang magiging basis para maka-visit po kayo? Well, hindi kasi ako makavisit as a potential counsel na walang consent ni Nicholas Hoffman.
So is there still a chance that you will be part of the legal team? I do not know. Only the President can answer that question. Dahil ako naninindigan, tanging si dating Presidente Duterte lamang makakapili ng kanyang mga abogado. Wala nang iba. Okay. Attorney Roque, wala na po ba kayo doon sa Terapo? Umalis na kayo doon? Well, wala po ako ngayon sa Terapo. Ito pala definition ng buffoon. They are simply incompetent buffoons who have no idea what they are doing. Ayun pala buffoon. Buffoon. So itong si Robert H. Barbers, isa siyang buffoon. Ganon, spokesary, yun ba ibig niya sabihin? Naku, lalong magagalit sa inyo yan. Inaantay ko na lang yung pangalawang interview. At matagal naman yung proseso ng matagal na interview. Sabi nga nila, minimum 6 weeks wait ang interview ng second. Pero ang importante yung paghahain ng asylum at hindi naman yung approval. Dahil approval will only give me permanent residence and citizenship. So doon sa unang interview nyo, ano yung mga tinanong sa inyo? Confidential po ang proceedings, so I cannot tell you. But I can tell you, I submitted documents as high as this to prove political persecution. How high? I submitted documents as high as this. So hindi mo na roommate yung Afghani na sinasabi mo? Wala na, linipat na siya actually. Linipat siya, and I miss him. Wala na akong roommate nung linipat siya, hindi na ako nagkaroon ng roommate. So sinasabi nyo ngayon na talagang babalik na lang kayo on your second interview? Kasi yung second interview naman is, well, marami kong pinangakuan doon na tutulungan ha. So, I will honor my word naman. Kasi nakakabag na ang dami-dami doon na hindi alam ang gagawin sa kanilang first interview. No? So nangako naman ako that I will assist them. Ibig niyo po sabihin yung mga asylum seekers doon na tutulungan ninyo? Marami akong tinutulungan ngayon na asylum seekers kasi they have no idea what to expect sa interview. At yung first interview naman is preliminary interview lang to indicate kung bakit ano yung dahilan mo na kayo kumukuha ng asylum. I'm sorry, who are you? Joe Felpo from the Filipino Correspondent Lab. I see, oo. So yun, doon po sa tinutulungan yon, alam ba to ng IND na you are going to help them as a counsel, as a lawyer? No. I'm just helping them because I'm a human rights defender, no? So I'm always just explaining what the rights are as asylum seekers. Dahil karamihan naman dun hindi talaga nakakaintindi ng salita ng either English or ng mabuti sa English na nag-Google Translate pa kami. Is this like a prelude to what a possible job here? Well, In The Hague or let's in the just say Netherlands? that people of my background na matagal nang gumagalaw sa larangan ng international human rights, palaging merong pangangailangan ng iba't ibang klaseng tao. Yes, that could be a possible employment that I could find here, no? Attorney, doon sa rules kasi, normally, na habang pending yung iyong application for asylum, dapat nandoon ka sa COA facilities. Ano yung sinabi sa iyo ng IND with regards to the rules na you are allowed to go out or live outside the facilities? Well, hindi po. Allowed po kaming gumalaw while during the facility hanggang first interview. After the first interview, you indicate kung kinakailangan mo ng housing o hindi. And I have indicated naman na hindi ko kailangan ng housing. And they have asked for the name of the family that I will stay with. I've given them all these details. So yung pagka hinanap ka, doon ka hanapin sa family in case that you All the communication is addressed to that family. Tsaka, hindi ko kami pwede mag-abscond because we have surrendered all our travel documents. including your passport. Including my passport, including my driver's license. So hanggang Zealand ka na lang hindi na makakapunta doon sa Well, I don't think it's prohibited. Kaya lang, pag tinawag ka at hindi ka dumating, mawawala yung slot mo for the second interview, and that's the most important interview. How many interviews will there be? Okay. After that, pwede nang mabigyan or they decide. And then, After how depending long, on the sir? Decision, you have judicial review. How long will that take? Matagal. They're saying minimum 6 weeks ang second interview. Okay. Pero sa more like longer than 6 weeks. Kung halimbawa mag-facilitate ng mabilis yan, attorney, at sabi, okay, hindi na pwede mag-stay dito, ano naman yung plan B, plan C, option? I'll get there when I get there. Okay? Thank you, sir. Thank you so much. Kasalanan ko ba yun? Habol lang. Sir, just a question ng tungkol sa ayaw mag-open. Yan. Kung sakaling ma-hear yung argument ng jurisdictional argument ipapile ni Attorney Kaufman,
Ibig sabihin mo nun, hindi na matutuloy yung confirmation of charges. Of course, dahil kung wala ng jurisdiction, wala ng basihan para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso niya. So, it's a make or break pala kung sakaling ma-hear ka agad yun. Yes, and I have no doubts it will be granted kasi nagkaroon na ng initial decision ng ICC sa Burundi case. Na sa Burundi, pinapatuloy ang preliminary investigation kasi nasimulan siya within the 1-year period after withdrawal. No? Dito sa atin, second year na no, bago humingi ng permiso para sa preliminary investigation. Okay. Sige Thank po. you, sir. Thank you. Thank you. Pero attorney, you are nakikipag-usap ka ba kay Mr. Kaufman regarding the strategies? Tinatanong ko ba niya? Right now, hindi. Nung initial, yes. Pero umalis siya, tapos kahapon lang siya bumalik from Israel. Sabi niya kasi kahapon, may finishing touches na lang daw yung formation of the legal team. And we also see na meron siyang kasamang counsel na babae. Yeah. Meron talaga. Parang case manager yung babaeng bumibisita rito, di ba? Oo. Yan. Hindi ka Kasi pala idea kung kompleto na po yung book. No, I have no idea. But I'm still hoping to see the President kasi si President naman talaga nag-approve kung sino yung magiging legal counsels niya. Thank you. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Naku, matindi-tindi na naman ho ito. Sigurado itong si Robert H. Barber, sasagot na naman yan. Sasagot na naman ho yan dyan kay Spoke Sari. Meron ho tayong bonus clip dito. Ibang klase ho talaga mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pambihira talaga. O eto ho ha, pagbubukas lang ho ng KCC Mall ito. Ha, KCC Mall sa Cotabato, talagang dinumog at ang sinisigaw ng mga pumunta dyan, Duterte. Nako, ito yung mga video na ayaw makita ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kasi pagka nakikita ho nila ito, nangungonsumi ho sila eh. Tinatanong ho nila yung mga sarili nila, saan ako nagkamali? Di ba? Puro ayuda na nga pinamimigay nila. Di ba? Maya't maya may ayuda. Ang tanong. Ito ang napakalaking katanungan dyan. Bakit ito pa rin ang sinisigaw ng mga So yan mga kasama, sa halip na magiging masaya sila, ang sigaw ng mga papasok ko dito Duterte. Ano ba to? Rally ba ito? Magsa-shopping? Ito yung... Ang laboy, no? Nagpunta para mag-shopping, naispatan ng camera, Duterte! Yan ang problema. Ano pala